Breaking news mga kababayan, nako Trillanes, nanumpa na. Dito po, siya na daw ang pinaka-star witness matapos pumalya at sumabit itong si Madriaga. Ngayon, mas matindi raw ang kanyang pasabog, mga kababayan. Pero dito, una pa lang, supalpal na kay Attorney Pua, abogado ni Sara Duterte. Nako po mga kababayan, ang harap-harapan na pagkasupalpal ni Luistro. Nako, Senador Marcoleta, may birada dito mga kababayan. Panoorin po natin paano nasupalpal itong si Trillanes na bata ni Boying. Ito na po mga kababayan. Bago sila magsimula, tumawag muna sila kay San Pedro. Mga kababayan, nabasbasan yung kanilang ginagawang hearing. Kaawaan daw sila ng kanilang Diyos. Mga kababayan, ito po, ang pagkasupalpal ni Trillanes kay Attorney Pua. Una pa lang, supalpal na. Mga kababayan, totoo kaya ito? Panoorin natin. Para exciting ang umagang ito, ngayon ay Abril 22, 2026. Huwag kayong pipikit. Ito na po ang pasabog natin. Nagulat si Trillanes sa pasabog ni Attorney Pua. Naku po, panoorin natin kung totoo ito. Ito na po. Sisimula na mga kababayan ko. The chair will address the committee. Magandang umaga sa ating lahat. Good morning. Good morning. Before anything else, it is important that we begin by looking back. Because the work we have today is anchored on what has already been laid on record. Noong nakaraang pagdinig, April 14, we began by affirming our constitutional mandate, our exclusive power to initiate all cases of impeachment. Nasa atin ang unang galaw, nasa atin ang direksyon, at hawak natin ang beat. Wow. Wow. Ngunit nabanggit din natin na malinaw ang limitasyon ng ating papel sa yugtong ito. Hindi pa ito paghuhusga. Our task at this stage is simply to determine probable cause, kung may sapat na batayan upang magpatuloy. As Congressman Benny Abante stated, sisilipin natin kung may usok. Dahil kung may usok, tungkulin nating hanapin kung nasaan ang sunog. Mga kababayan, sa kanila na lang galing. Nag-uumpisa pa lang sila na mag-imbestiga at hahanapin nila ang usok. Kung nasaan yung usok, nasaan yung sunog. Saan kayo nakakita ng investigation na ganito? Si Sara ay guilty agad. Tapos sasabihin nila, wala pang sapat na ebidensya. Ito ay naghahanap tayo ng probable cause. Nako po, Luistro. Kaya ka nababanatan ni Rowena Guanzon na abogado na yung asawa mo, tinatago mo dahil sa kasong rape. So ngayon, si Sara Duterte, inaakusahan nyo na. Wala pa pala kayong mga ebidensya. Mga hestas barabas, sabi ni Attorney Rowena Guanzon dito. Ito po, mga kababayan, tuloy natin. During our last hearing, we formally recognized the complainants, Father Sabalia and his group, and of course, Attorney Cabrera. All of them were present, ready to face this committee
and stand by their complaints. But there was one thing we could not ignore. Something that was right in front of us. The empty chair of the Vice President. Wala po siya nitong nakaraan. Habang nandito ang mga nagrereklamo, ang tanging humarap sa atin ay isang bakanteng upuan. And yet, with or without the presence of the Vice President, with or without her cooperation, tuloy ang mandato ng komite. At umusad nga ang ating pagdinig noong araw na iyon. First, we formally received subpoena documents, all of which are now part of our record. Second, we heard a statement of Ramil Madriaga, who testified for the very first time in a public hearing. Through his supplemental affidavit, we were confronted with a staggering allegation that confidential funds were spent not just in 11 days, but were purportedly disposed of within a mere 24 hours. Hindi 11 araw, sa halip 24 oras. Milyones na naubos sa loob lamang ng isang araw. Mabigat ang mga binitiwang salita ni Ramil Madriaga. O mga kababayan, mabigat daw ang mga binitiwang salita ni Ramil Madriaga. Pero sumablay mga kababayan. Sinasabi niya na may mall sa Lubao, Pampanga. Pero puro palayan pala. Kaya dito supalpal itong si Luistro. Mga kababayan. So sinasabi niya na parang sapat na ba ito, Luistro? Wala nga may pakitang resibo. Puro picture ng kumpanya ni Sara at yung birthday greetings niya. O ituloy natin, supalpal na naman ito mga kababayan si Luistro na sinasabi ng mga tagasunod niya, susunod daw na Miriam Defensor Santiago. Nako po, layo. Utot ka lang ni Miriam, sabi ng mga nagmamahal kay Inday Sara. Ito pa. At minsan pa siyang naiyak habang binabasa ang kanyang supplemental affidavit. O mga kababayan, minsan pa daw siyang umiyak habang binabasa ang kanyang supplemental affidavit. So, ibig sabihin, pag umiyak na, totohanan na ito? Eh, sabi nga ni Marcoleta, yung mga umiiyak na testigo, yun yung mga sinungaling. Ganon din ang sinasabi ni Jason Sa. Mga kababayan ko, tuloy natin. Paano nasupalpal itong si Trillanes at si Luistro? To back his words, he signed a bank waiver to prove that he has nothing to hide. During one exchange, Congresswoman Janet Garin recalled the family controversy and could not hide her frustration upon hearing Ramil Madriaga's allegation that the Vice President's campaign may have been financed by family, an assertion that, if proven, further deepens the seriousness of the issues now before this committee. Third, and with the help of Congressman Joel Chua, we have adopted the records from the Committee on Good Government
and public accountability. The testimonies of various resource persons regarding the envelopes and the questionable receipts and other statements given in that legislative inquiry are now officially part of this impeachment process. Fourth, we heard from the NBI expert, and their findings are very clear. Kinumpirma nila na base sa kanilang pagsusuri, several question signatures were actually signed by one and the same person. This proves that there was a pattern, and it raises even more questions about who was really behind these documents. Kita nyo mga kababayan, inaano agad nila na si Sara agad yon, pero wala po silang ebidensya. Haka-haka assumption dito mga kababayan. Wala silang makitang probable cause. Kaya nasupalpal kayo ni Marcoleta eh. Kung nandyan si Marcoleta, baka pinaghahampas kayo dyan. Yung kasi sabi ng komento eh, pag nandyan si Marcoleta, baka bulyawang kayo. Baka magising si Miriam Defensor, bulyawang kayong mga magnanakaw kayo dyan. Yan ang sabi ng komento, gisingin natin si Miriam dito nang siya na ang gumawa ng paraan para sapatusin ang mga mukha na ng mga ito. Mga kababayan ko, dito, sige, ipakita natin si Trillanes. Magkakaiba ang mga pangalan, ngunit iisa ang perma. I will repeat, magkakaiba ang mga pangalan, ngunit iisa ang perma. Fifth, we heard from a representative of the PSA who confirmed that several personalities appearing in the records have no corresponding entries in official civil registries. Alam niyo mga kababayan, parang mga bobo itong sila Luistro. Confidential fund nga yan. Hindi talaga ilalagay yung tunay at legal na pangalan. Yung Mary Grace Piatos is an alias. Isang sikretong pangalan kasi nga sila ang nangangalap ng mga ebidensya. Nag-iimbestiga ng mga kung ano-anong mga krimen. Sila ang naglalathala, sila ang nangangalap ng mga ebidensya sa mga kriminal na nangyayari na gumagawa ng mga kriminalidad sa bansa. Kaya may intelligence, secrecy. Naku naman, Luistro, para kang hindi abogado. Yan ang sabi ni Atty. Rowena Guanzon. Ilang dito ang kontrobersyal na pangalang Mary Grace Piatos na batay sa kanilang verifikasyon ay walang umiiral na PSA record. O kita nyo mga kababayan, dito pa lang mga tanga na mga bobolista mga ito. Saan ka nakakita? Confidential fund. Yung mga intel ng Vice Presidente, dinanganib ang mga buhay ng mga ito. Kung ilalagay mo yung mismong San Pedro, di San Mateo, ilalagay mo yung kanyang pangalan, di natiktikan sila ng mga gumagawa ng kabalbalan sa lipunan, di silang nanganib. Ano ba yan yan? Luistro, abogado ka ba? Piskal ka ba? Kaya ka nasupal pala mga abogado na kagaya mo. Yan ang sinasabi ng mga komento. Itong si Luistro parang hindi abogado. Tinatago yung asawa na rapist. Yan ang sabi ni Rowena Guanzon, mga kababayan ko. Si Mary Grace Piatos ay wala sa data ng PSA. Nako po. Sixth, we heard from Attorney Gloria Camora of the COA, who confirmed that the Commission proper has resolved the Vice President's appeal on the notice of disallowance
effectively affirming that this allowance covering more than 73 million pesos. She further disclosed that the COA has issued 3 additional notices of disallowance, indicating continued deficiencies in compliance. These developments lend significant weight to the financial irregularities under examination. As noted by Congressman Chel Jokno and Congressman Antonio Tino, this effectively render the Vice President liable to return all these amounts. 73 million pesos plus 375 million pesos to the National Treasury. O mga kababayan, itong intelligence fund ni Sara Duterte, kinukuha nila. Pero sabi ng mga nakakaintindi na abogado, wala pong kredibilidad ang COA para kunin yung intel fund na yan. Ipinaliwanag na po ni Attorney Harry Roque at ni Sal Panelo dito. Yan kasi yung mga nakikita sa social media. Tuloy natin. Ang Vice Presidente ay may pananagutan na ibalik ang 73 million plus 375 million, total of 448 million sa ating National Treasury. And when we heard all these resource persons, the committee will note that while I disallowed certain probing questions to ensure fairness, I nonetheless permitted all inquiries that sought to clarify the truth. On that note, the records will reflect that the arguments regarding the difference between credibility and character, as well as the confusion between page numbers and dates, were stricken from the record. We have done this to maintain the integrity and order of these proceedings. Sa kabuuan, what we saw was not a single piece of evidence, but a body of evidence. O nakita nyo mga kababayan, doon pa lang nakikita daw nila na it's a body of evidence na tumutugma laban kay Sara Duterte. Yun na yun, yung ebidensya nila. Is a body of evidence. Nonetheless. Aba, mga nonetheless pa. Mga kababayan, kaya dito, nasupal-pal itong si Luistro dito kay Attorney Puwe. Hindi pa isa-isa, kundi magkakaugnay. But after the hearing, the story did not end there. Sa katunayan, doon pa lamang nagsimula ang mas malakas na ingay sa labas. Marami ang nagulantang. Marami ang nag-react. The hearing became the subject of headlines. Wow, wow. The hearing is become the subject of the headline. Maraming umingay. Maraming nagwala. Sino? Kayo nagwala? Kasi nga takot na takot kayo kay Sara Inday sa 2028 kasi nga magiging pangulo na ito. Kaya si Trillanes takot na takot kay Sara. Kahit manalo daw siya bilang senador sa 2028 ay wala ding epekto kasi si Sara ang presidente. Kung mananalo si Sundalong Kanin, 'di ba? Tuloy pa natin. Ito pa. Discussions, statements, particularly from the Vice President. Baka naman yung kiniklaim nyo po, Madam Honor, Your Honor, na sumabog sa labas, na maraming napareact dito sa flood control issue na ayaw nyong pag-usapan.
mas interesado kayong pag-usapan itong sinasabi nyong confidential fund ni Sara Duterte na ginasto sa 11 days lamang. Pero yung trilyon na ninakaw ng mga mali-mali tagang na dyan sa Kongreso, puro magnanakaw, ayaw nyong imbestigahan. Kay Sara, ganadong-ganado kayo kasi nga may pera. Ang sabi din ni Marcoleta, may 20 million kada signatura. Wow, yaman. Yaman nyo, te. However, it is worth noting that instead of addressing the core issues, the focus shifted to a peripheral matter, ang academic performance umano ng Vice-Presidente nung siya'y nag-aaral pa. Samantalang, ang mas mabibigat na usapin tungkol sa confidential funds, sa mga dokumento, sa mga transaksyon ay nananatiling hindi direktang nasasagot. Ayan mga kababayan ko, yan ang pasabog ni Madam Luistro na nasupalpal ni Attorney Puwa, nasupalpal ni Sara Duterte. Okay po? O mag-react po kayo. Anong masasabi nyo dito? For transparency, for a better democracy, ito po si The Wonders Philippines. Anong masasabi nyo sa introduction ni Madam Luistro na nasupalpal lang ni Sara Duterte? Walang iresibo. Puro haka-haka, puro laway-laway lang. Next topic po natin, itong pagsasalaysay ni Trillanes laban kay Sara. Okay po? Abangan nyo po. Salamat.